Hello everyone, this is Shaira Lynn Villagracia Balosa from SBIT 4J. And for this video, I'm going to show you how to connect NAS o yung tinatawag nating Network Attached Storage on a network using Packet Tracer. So, yan, punta tayo dito sa laptop. Siyempre, open natin yung ating Cisco Packet Tracer. First, maglagay tayo ng end devices ng PC, laptop, and yung ating server. Yan, ayusin lang natin. Yan. And punta tayo dito sa may network devices. Then, go to One Emulation. Ayan, yung may clouds dun sa may Cisco natin. Yan. Puput tayo ng cable modem. Ito. Yan. And yung atong PT Cloud. Tapos, ayan, punta tayo dito sa may wireless devices. Maglalagay tayo ng wireless router, yung etong WRT300N. Tapos, para hindi tayo masyadong maguluhan, i-rename muna natin yung mga pinaglalagay natin. So, ito, rename natin. Etong PC, rename natin siya as PC lang. Yung laptop, as laptop lang. And yung server, palitan natin siya ng cisco.com. Pero ilagay rin natin siya dyan. Yung modem yung palit natin dito. Ayan. Tapos, yung cloud, palitan natin ng internet. At yung sa wireless router natin, tanggalin lang natin ng 0. Ayan. Yung modem din. Cable modem. Ayan. Kapag okay na natin yung pag-rename, go na tayo sa connection. Itong parang kidlat dito. And, piliin natin dito yung copper straight through na connection. And, ilagay natin siya sa PC. Then, choose yung fast ethernet 0. And, i-connect natin siya sa wireless router. Then, choose natin yung Ethernet 1. Okay? Next naman natin yung ating wireless router. Choose ulit natin itong copper straight through. Click natin sa wireless router and internet. Then, ilagay natin siya sa cable modem natin. Choose port 1. Okay? Then, click naman ito nating wireless router. Click natin siya. And may lalabas na ganyan. Punta tayo dito sa may GUI and yung sa setup. Then, sa may baba, sa may subnet mask. Ayan, choose natin yung 255.255.255.0. And, yung sa maximum, maximum number of user, dapat 50 lang. Then, kapag nakaset na yan na 50, wag na natin galawin. Then, punta tayo dito sa may static DNS sa may baba. Input natin 208.67.220 and ganun ulit 220. Then, sa may pinakababa makikita natin yung save settings. Then, after nyan, punta naman tayo dito sa may wireless. Yan. Then, go tayo sa my network name or yung nakagana na SSID. Okay? Palitan natin siya ng home network. Okay, check natin ang spelling. And sa may pinakailalim, save settings. Ayan. Pag napindot na yon, close natin. And punta tayo sa may laptop. Pag na-click natin yan, makikita natin ito dito sa may physical.
itong laptop. Pindutin natin ito. Then, yung sa may banda dito, i-drag natin siya papunta sa may PT laptop N M 1W or AC. Okay, ayan. Lagay natin dyan, drag natin. Ayan, pang-apat. Once na-drag na natin dyan, choose naman natin etong WPC 300N. Then, drag ulit natin papunta doon sa pinagtanggalan natin. Then, click natin etong on. Ayan. And, punta na tayo sa desktop. Ayan, sa desktop. Sa desktop, click natin yung PC wireless. Ito siya. And go to connect. Ayan. Dapat lalabas dito yung ginawa nating home network. Ayan. Then, click natin yan. And connect. And close. Ayan. Tapos, ulit, pindutin natin yung laptop. Punta tayo dito sa may command prompt or yung CMD. Enter, click enter, then type natin yung IP config space /all. Then click. Ayan. Dito makikita natin yung ginawa nating subnet mask and yung tinype natin na DNS server. So, okay, pumasok. After that, X muna natin yan or i-close natin. Click natin yung sa may PC. Ayan. Punta tayo dito sa may desktop and then yung sa may IP config. Okay. Then, on lang natin itong DHCP. Lipat natin doon. Then, close. And punta naman tayo sa command prompt. Type natin, enter, and IP config /all. Ayan. Enter natin. Tapos, X na natin ulit. Nag-check lang din tayo dyan. Ito, pumasok din siya yung subnet natin. Yung DNS server, ayan, nakikita natin siya. X muna natin, mag-connection muna tayo. Dito ulit sa may connection, sa may parang kidlat, click natin ito, yung sa call shell, or yung sa may, basta yung may blue. Click natin yan, and connect natin siya sa cable modem. Cable modem to internet. Ayan. Tapos, i-click natin sa may internet yung, eto, may pinakalas. Ayan, may connection na. Click natin yung itong sa may copper straight through. Then, lagay natin siya sa internet. Yung Ethernet 6, ayan. Tapos, lagay natin siya sa may dun sa server natin, yung cisco.com. Click natin tong pass. Ayan yung pinay natin. After that, punta tayo sa may dito sa internet. Click. And punta tayo sa config. And sa config, hanapin natin dito sa may gilid yung Ethernet 6. Ayan. Tapos, click natin itong cable. Ilipat natin siya sa cable. And after that, hanapin naman natin dito yung cable. Ito. Ayan. Then, click add. Ayan. Lumabas siya dyan. Yung ginawa natin kanina sa may connection. So, success. Then, after that, close muna natin. Click naman natin itong cisco.com. Ayan. Tapos, punta tayo sa services. Sa services, click natin yung DHCP. Ito. And after that, change natin yung full name into DHCP full. Ayan, maliit lang yung full. And yung sa default gateway naman, palitan natin yung nilagay natin kanina na 208.67.220. Oops.
202.220. Copy lang din natin siya dito sa may DNS server. 208.67.220.220. Ayan. Then, ilagay din natin siya dito sa may start IP address. Copy natin yung una, 208 dot, and dito naman sa next, 67, next, 220, and next, gawin natin tong 1. Then, punta naman tayo dito sa may subnet mask. 255 lang din yung kaninang nilagay natin. 255, and 0. Siyempre, ito yung sa maximum number of user. Kanina nilagay natin 50, so 50 din dito. And sa service, i-on natin ito. And click add. Okay? Ayan, lumabas na siya dyan sa may baba. Then, punta naman tayo dito sa may hanapin natin yung DNS. Ito siya. Ayan. Then, on natin yung service. And yung sa name, lagay natin yung cisco.com kanina, di ba? Then, yung sa address naman is ilagay natin yung nilagay natin kanina. 208.67.22.22. Yan. And click add. Yan. Pagka-click natin, nakita na natin yung add na nilagay natin. Punta naman tayo dito sa may config. Okay? Yung sa may gateway niya. Ilagay natin yung kanina ulit. 2067.220.22.1 lang siya. Diba kanina pala? Then, dito na yung dalawang apps. .220.220. Ayan. Tama. Click natin dito yung sa may gilid yung fast ethernet 0. Ayan. May pinakababa. Then, yung sa may IP address. Ito. IP address. Ilagay natin 208.67.220.220. Then, yung, ayan, automatic na yung subnet mask natin. And, close. Click natin itong PC ulit and go to command prompt. Click enter and yan, baba. Tapos, mag-renew na tayo. IP, mag-renew naman tayo. Click arrow up and renew. Wait lang natin. Ayan, lumabas na, diba? Ayan na yung ginawa natin kanina, yung subnet mask, default gateway, and yung DNS server niya. So, check na natin kung pumasok yung internet. Para mag-check kung may network na ba, type lang natin sa command prompt yung ping, tapos yung kaninang name ng Cisco server natin. Cisco.com. Then, enter. Then, mag-wait lang tayo. Minsan matagal siya, pero ayan na, lumabas na. And yon, success. After that, close na natin and save natin yung ginawa natin. Yon. So, yun lang guys. Ganun lang yung paano mag-connect ng NAS dun sa network gamit yung Cisco packet. Thank you guys!